maligtas at mapayapang umaga habang umaawit ang mga ibon. May isang Ginoo na maagang gumising upang magsibak ng kahoy na gagamitin niya para sa panggatong. Makalipas ang ilang minuto, natapos na siya sa pagsisibak ng kahoy. Kinuha niya ito at dinala sa isang tabi para isalansan. Pagkatapos niyang isalansan ang lahat ng sinibak niyang kahoy, naglakad siya patungo sa loob ng bahay upang magluto ng agahan. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, tumungo agad siya sa kwarto upang tingnan ang natutulog na binata. Nang makita niya ito, isinara niya ang pinto at umalis, naglakad patungo sa kusina. Nasaan ako? Ha? Sino ka at nasaan ako? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pwede ka... Nagulat si Ethan at takot na takot. Kumalma ka, hindi kita sasaktan at hindi ako masamang tao. Nandito ka sa bahay ko at wala kang dapat na ikatakot. Paano ako napunta dito? Pumunta ako sa kagubatan upang manguha ng mga kahoy na panggatong. Napadaan ako sa ilog at nakita kita doon na nakahandusay at walang malay. Kaya dinala kita dito sa bahay ko. Alam mo bang 2 araw ka nang walang malay? Ano ba ang nangyari sa iyo at bakit takot na takot ka nang magising ka? Sino ba naman ang hindi matakot? Nagising ka sa mahimbing na pagkakatulog. Tapos bigla ka nalang sasayawan ng kalma-kalma. Iyon kasi ang special dance ko. Nagulat kasi kita, kaya naisip ko na sayawan kita ng kalma-kalma. Napahagol-gol si Ethan sa pagyak. Bakit ka umiyak? Gusto mo ba sayawan ulit kita ng kalma-kalma? Huwag na po. Huwag nyo na ituloy. Ang sagwa kasi tingnan. Wow! Ang hurt mo naman. Ako nga pala si Pedring. Ikaw, anong pangalan mo, at paano ka napadpad doon? Ako po si Ethan. Papunta sana kami ng mga magulang ko sa malayong probinsya para magbakasyo. Pero nung sumapit na ang gabi habang bumabiyahe kami, may isang nakakatakot na halimaw ang humarang sa daan. Nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang daddy ko at bumangga kami sa puno. Akala namin wala na siya kaya lumabas kami sa kotse at doon na kami inatake ng halimaw. Pinatay niya ang mga magulang ko. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako. Tapos nahulog ako sa bangin at bumagsak ako sa tubig at nawala ng malay. Kung ganun, umaatake na naman pala sila. Maraming salamat po sa pagkakaligtas nyo sa akin. Ano po ba ang nilalang na yon? Alam mo, may mga usap-usapan dito sa barangay namin na may umaaligid na aswang pagsapit ng gabi. Kaya pagsapit ng gabi sarado na ang lahat ng bahay at wala nang lumalabas. Baka isa sa mga aswang ang umatake sa inyo. At ang pumatay sa mga magulang mo. Natulala si Ethan sa mga narinig niya kay Mang Pedring. Ang buong akala niya ay ito ay gawa-gawang kwento o isang alamat lamang. Ngunit ito pala ay totoo. Ngayon nagising ka na at okay ka na. Ano na ang plano mo ngayon? Napatigil si Ethan at nag-isip kung ano ang plano niya at kung ano na ang gagawin niya. Siya ba ay uuwi na sa kanila o mananatili na lang sa bahay ni Mang Pedring? Mang Pedring, maaari po bang dam ito muna ako sa inyo? Gusto kong ipaghiganti ang mga magulang ko. Isinusumpa ko sila, at uubusin ko sila. Alam mo, Ethan, masama ang paghihiganti. Alam mo, hindi naman lahat ng aswang ay masama. May ilang mga aswang na mabubuti. At isa pa, wala kang laban na kanila at hindi mo sila matatalo. Kung ganun, ano po ang kailangan kong gawin para matalo ko sila? Alam mo, makinig kang mabuti sa akin, Ethan. May mga pangontra sa mga aswang. Ano po iyon? Sabihin niyo po sa akin. Sige, makinig ka, ang pangontra sa aswang ay ang asin at bawang at may mga ilan pa. Papaano ko naman magagamit yon?
Ang alam ko lang ay pangkaraniwang ginagamit iyong sangkap sa pagluluto. Gusto niyong ipagluto ko sila na ang sangkap ay asin at bawang lang. Ahahaha, sige, subukan mo. Kung magugustuhan nila ang luto mo. At kung hindi naman, siguradong papatayin ka nila at ikaw ang ilalahok sa niluto mo. Alam mo, kailangan mo lang maglagay ng bawang sa katawan mo. Dahil takot sila sa amoy ng bawang. At ang asin naman, kailangan mong isaboy sa kanila. Kapag tinamaan sila nito siguradong malulusaw ang mga aswang. Pero, hindi sapat ang mga yon. Kailangan mo ring maging malakas at matutang makipaglaban. Ganon. Paano ako magiging malakas at paano ako magpapalakas? Kailangan mong mag-ensayo. Kailangan mo munang matutong makipaglaban ng hand-to-hand combat. Ano ko gagawin yon? Hindi ako marunong ng hand-to-hand combat. Ganito na lang. Tutoroan kita pero hindi magiging madali yun. Simula bukas tutoroan kita. Ayun, magpahinga ka muna. Para may lakas ka bukas sa training mo. Kinabukasan, maaga silang nagising para sa paghahanda ng kanilang training. Nakahanda ka na ba? Magsisimula na ang training mo ngayong umaga. Sumama ka sa akin at may pupuntahan tayo. Saan po tayo pupunta? Pupunta tayo sa sagingan at doon ka mag-training. Lubas na sila at pumunta sa sagingan. Ngayon, nandito na tayo. Ito ang una mong magiging training. Ang kailangan mo lang gawin ay patumbahin ang punong saging na ito sa pamamagitan ng pagsuntok at pagsipa. Ilang saging po ba ang patutumbahin ko? Sa ngayon isa lang muna, baka maubos mo ang mga saging at wala na akong anihin. Kapag napatamba mo na ito, isusunod na natin ang ikalawa mong training. Ang susunod mong training ay mag-i-sparring tayong dalawa. Sige po, sisimulan ko na. Maiwan muna kita dito at magluluto muna ako ng agahan natin. Kapag napatumba mo na yan pumunta ka sa akin. Nagsimula na si Ethan sa kanyang unang training. Pero dahil walang balot ang kanyang mga kamao at wala pa siyang experience, sumakit ang mga kamao niya, pero tiniis niya ito. Dala ng kanyang determinasyon na maging malakas. Ang sakit na ng mga kamao ko. Pero hindi pa rin ako susuko, kakayanin ko ito at hindi ako titigil hanggat hindi ko ito napapatomba. Ilang oras na ang nakalipas, wala pa rin siya. Mukhang hindi pa niya napapatomba ang saging. Ilang oras na ang nakalipas. Patuloy pa rin ang pag-iinsayo ni Ethan. Hindi pa rin siya sumusuko na patumbahin ang puno ng saging. Kahit masakit na ang kanyang mga kamao at paa. Ang pagtanggap sa ideya ng hindi pagsuko ay naglalagay ng katatagan, na nagbibigay daan sa atin na makabangon mula sa mga pag-urong na mas malakas kaysa dati. Sa pamamagitan ng pagharap sa mga hamon ng direkta at pagtanggi na sumuko, nililinang natin ang lakas at tiyaga na kailangan upang i-navigate ang mga tagumpay at kabiguan ng buhay. At sa wakas, matagumpay na napatumba ni Ethan ang puno ng saging. Patunay lang ito na kapag nagsusumikap ka ay makakamit mo ang iyong tagumpay. Ay sa wakas na patumba ko na rin. Ngayon kailangan ko namang maghanda para sa susunod na training.